Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes, September 15, 2022. At ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Memorial of Our Lady of Sorrows. At mula po dito sa Balintawak, dito po sa parokya ni San Jose Manggagawa, kung saan ay ako po ay naanyayahan na magmisa para sa anibersaryo o binaryo na anibersaryo ng pagkakatatag ng parokyang ito. At para po sa ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito hinango sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 15, verses 1 to 11. At ngayon ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ako'y di karapat-dapat tawaging apostol sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Mula po pa rin dito sa St. Joseph the Worker Parish, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa ating pong unang pagbasa, narinig natin ang pagpapahayag ni San Pablo ng tungkol sa mabuting balita. Ito ay isang paalala niya para sa komunidad ng mga taga-Korinto na manatili sa ating pong pinananaligan, at ang pinananaligan natin ay ang mabuting balita. Ang mabuting balita, si Kristo'y namatay at si Kristo'y nabuhay para sa ating kaligtasan. So yan po yung pinangahawakan natin. Kumbaga, kahit ano pang turo ang sabihin ng ibang mga sekta o ibang relihiyon, kung ito ang sinasandalan mo na si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, walang, kumbaga, hindi ka panghihinaan. Na ito yung pinakapundasyon din ng ating pananampalataya na dapat nating laging pakakatandaan, at maraming bagay na hindi tayo naiintindihan tungkol sa ating pananampalataya. Yung iba hanggang lagpas sa ating karunungan, lagpas sa ating isipan, pero yung bang paniwalaan natin, sabi nga yung pag sa misa, laging sinasabi, pahayag natin ang misteryo ng pananampalataya. At ano yung misteryo na ito? Na si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. At nawa, hindi man natin siya makita sa panahon natin katulad ng mga naranasan ng mga apostol nang siya ay mabuhay, pero yung pananalig na dapat na mayroon tayo sa puso, hindi man natin nakita, pero naniniwala tayo sa karanasan ng iba.
ito yung naranasan ng mga apostol. Naranasan din mismo ni Apostol San Pablo, no? Na sabi nga hindi siya karapat-dapat pero nagkaroon siya ng pagkakataon na hindi niya nakita si Kristo. Boses lang ang naranasan niya na nakipag-usap sa kanya. Doon ay talagang nagkaroon ng pagbabago. At ito rin yung kanyang ibinabahagi. Kaya nga, ang sino mang nakakakilala o kumikilala kay Kristo sa kanyang pagbabahagi sa mga tao ng kwento ay nagagampanan niya ang kanyang misyon na ipahayag din ang mabuting balita. Tayo ang nagiging mabuting balita dahil sa naranasan natin na awa, pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ginawa, sa tulong ni Maria, no, na ngayon ay ginugunita natin ang kanyang pagdadalamhati, no, the sorrowful mother, na hindi niya man naintindihan sa umpisa ang lahat ng nangyayari, pero hindi ibig sabihin ay magiging dahilan yon ng kanyang pagbitaw sa Diyos. Naging masakit na karanasan para kay Maria ang pagkamatay ng kanyang anak na si Jesus, pero ito ay napalitan ng lalo pang mas malalim na pananalig sa Diyos. Muli, mula pa rin dito sa St. Joseph the Worker, dito po sa Balintawak, isang mapagpalang araw po sa inyo.